sa inyong lahat mula dito sa Florida, USA. Kumusta po kayo? Ang panalangin ko ay good health sa lahat ng mga nakikinig, mga kaibigan at kapamilya. At ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Malapit na naman pong matapos ang September. Nagsimula na rin ang malamig na panahon, lalo na dyan sa Baguio. Merry Christmas na rin po dahil ang paggunita ng Pasko dyan sa Pinas ay nag-uumpisa sa September. Binabati ko nga pala ang aking kaibigang seasoned pastor ng happy birthday nung Monday. Birthday po ni Pastor Ricky Quinto ng Shalom Saints Ministry. Happy birthday, Pastor! Binabati ko rin si Pastor Edward Ricky Da Silva sa Lamian, South Cotabato ng Lamtabong Tribal Community Church na busy sa pagtitrain ng kabataan sa basketball ngayon. More power, Pastor Ricky! Sana'y maging champion muli ang iyong team. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa ating programa, ako po si Silver. Nasa pang-apat na week na po tayo ng ating devotional na Why Do I Do What I Don't Want to Do? Excited na ba kayo? Tara, umpisahan na natin at basahin na natin ang Luke chapter 10 verses 38 to 42. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Basahin naman natin sa Tagalog. Lucas chapter 10 verses 38 to 42. Nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap si Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaan ako na gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako." Pero sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan, at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya." Sa kwento ngayon, dumating si Jesus sa bayan kasama ang kanyang mga kaibigan. Kasama si Marta. Si Marta ang may-ari ng bahay kung saan nagpunta si Jesus at ang kanyang mga kasama. Si Marta ay proactive. Siya ay isang perfectionist at wala siyang tigil. Lagi siyang may ginagawa. At nandun din si Mary, ang kanyang kapatid. Si Mary ay mas malikhain, may malayang pag-iisip. Para sa mga katulad ni Marta sa mundo, ang katulad ni Maria ay sobrang nakakainis para sa kanila dahil parang nakakalusot sila sa hindi pagtulong sa gawaing bahay. Kaya naman, nang si Marta ay lumapit kay Jesus at nagsabing, "Sabihin mo sa kanya, Jesus," tinutukoy ni Marta na tulungan siya sa gawain sa kusina at paghahanda sa pagkain ng mga bisita. At si Jesus ay tumugon. Ginawa niya ang mas mabuti. Naramdaman niyo ba ang nararamdaman ni Marta ng oras na iyon? Sa palagay niyo po, ano po ang problema dito? Distracted si Marta sa lahat ng paghahandang kailangang gawin. Nasa verse 40 po.
Masyado siyang nagambala habang nasa harapan niya si Jesus. Nasa ibang lugar ang isip ni Marta. Ang iniisip niya ay ang dami ng kanyang gagawin at kailangan niya ng katulong. Karamihan sa atin ay masyadong abala o busy. At pagdating sa isang solusyon, ang suggestion ng maraming tao ay maglagay ng hangganan o boundary o margin. Okay lang ang mag-set ng boundary o margin, ngunit hindi ito ganun kasimple. Gusto ko pong mag-propose ng ibang word na sa tingin ko ay biblical. Sa talatang ito, tungkol kay Maria at Marta ay nagtuturo ng prioritization. We have to consistently evaluate what our priorities are and what falls into which order. Ang una sa ating ipa-prioritize ay si Jesus, ang ating Panginoon. Isang araw, may nagtanong sa akin, naisip mo bang umalis na sa Christianity dahil nakakapagod ito? Nagulat ako sa tanong. At ang sagot ko, sigurado ka ba na Kristyanismo yon? Sapagkat narito ang sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako mismo ay maamo at mapagkumbaba sa puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madali ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Ito po ay sa Mateo 11 verses 28 to 30. Mukhang napakalalim na Tagalog, ano po? Ang Tagalog pala ng yoke, pamatok. Ulitin ko po sa English para mas maintindihan natin. Matthew 11 verses 28 to 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. I-prioritize po natin o unahin ang ating Panginoong Jesus. Put Jesus first and learn to rest in Him. Ang tanong, mga kaibigan, ito po ay isang reflection question. Ano ang ilang mga bagay sa iyong buhay na siyang labis na nagbibigay sa iyo ng busyness o ikaw ay nagiging busy at dahilan dito ay nakakagambala sa iyo upang magkaroon ng panahon sa ating Panginoong Jesus? Pag-isipan niyo po ito. Isa pa hong reflection question. Ano po ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa ating episode ngayon? Ito po ang aking isi-share tungkol sa ating episode ngayon. Maari sigurong itinuturo sa atin na pinili ni Maria na tumugon sa salita ng Diyos at sambahin si Jesus sa pamamagitan ng pakikinig. Si Maria ay nasa kanyang paanan, surrendered, and in His presence. Si Marta ay nakatuon sa kung ano ang gusto ng laman, ang pagkain. Habang ang kanyang intensyon ay marahil mabuti na kailangan niyang pakainin ang kanyang mga bisita, naisip niya ang tungkol sa number 1, paano pasayahin ng bisita. Pangalawa, kung paano siya kagaling na gumawa sa harap ng Panginoon. How well she performs in front of the Lord. Dito sa ating nabasa, Jesus doesn't care about her performance. He cares about her surrender and what is in her heart. Pangatlo, inihambing niya ang kanyang sarili kay Maria. Feeling niya, mas masipag siguro siya o mas magaling siya sa gawaing bahay. And worse, pinuna niya si Maria. Pang-apat, inakala niya na ang kanyang makamundong pag-aari ay magpapasaya sa kanya, ngunit hindi ito sapat dahil ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng higit sa sapat. Ang Diyos lamang ang nakapagbibigay ng kasiyahan. Also, ang isa pang pananaw ay, sa palagay ko, tama ang ginawa ni Marta. Sino pang maghahanda ng pagkain ni Jesus at ng mga bisita?
But she had a burdened and complaining attitude and was jealous of Mary, when she would have been eager to present a sumptuous meal to Jesus. Ngunit hindi, pinuna niya si Marta. Mas okay na sana na pagsilbihan ang kanyang mga bisita. Nagpakita tuloy ang laman ng kanyang puso. The phrase sitting at Christ's feet means the readiness to receive His word and to obey it. But we can't do this when our minds are busy. Busyness or drivenness or unconsidered activities is the most subtle spirit of the age. We feel we can't waste time, so we fill up our days, our weeks, our months with activities to feel and look significant. It's not wrong, but it will kill us because we get worn out without Christ's presence. Daniel 7 verse 25 says, "The enemy wants to wear out the soul. Busyness is the enemy to abundant life." Nais ng Diyos ang ating panahon sa Kanya. Tara, pray tayo. Father, thank you for your reminder. Our flesh is weak to do the things you want us to do, which we also want to do, but we do not do. Help us to fight against temptation of busyness. Gusto po naming namnamin ang inyong presensya sa araw-araw, ngunit dahil sa dami ng aming iniisip na responsibilidad, kami ay nagkukulang sa aming panahon sa iyong presensya. I pray that you continue to guide us, to remind us that you are waiting for us to spend time with you and to worship you. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa sa mga bagay na di nating gaanong maintindihan at maging gabay ang mga ito sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating weekly devotional at ang pang-5 episode ng ating topic, Why Do I Do What I Don't Want to Do? Next week, okay? Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.